Kabanata 1551. Matapos pag-isipan ng kanyang mga sinabi, inakala ni Zachary na tama siya. Sa kasalukuyan na nagpapatuloy pa ang labanan sa pagkakakilanlan, napakaraming maaaring mangyari. Bukod pa roon, lantad siya sa liwanag habang ang kabilang panig ay nagkukubli sa dilim. Walang dahilan para lasunin siya nito sa puntong ito. Kung hindi, siya mismo ang naghuhukay ng sariling hukay sa ganitong sitwasyon. Kaya ang natitirang posibilidad lamang ay may taong nagsuhol sa mga doktor at pinik ang ulat. O may taong nagsuhol sa isa sa mga tauhan at pinik ang sample. Alam kong hindi ako nalason. Kaya nasa ulat ang problema. Huwag mong sabihin na hindi mo alam na nalason ka. May naisip na tanong si Charlotte at pinaningkit ang mga mata niya sa kanya. May kakaiba bang senyales ang katawan mo nitong mga nakaraang araw? May mga sintomas bang maaaring hindi mo napansin? Posible kayang nalason ka bago ka pa bumalik. Nanigas ang katawan ni Zachary sa sunod-sunod na haka-haka niya. Lumaki ang mga mata nito na may halong hindi paniniwala at takot. Bigla niyang naisip na kaya ngang gawin iyon ng taong iyon, ngunit itinaboy niya agad ang isip na iyon. Hindi. Imposible. Hindi maaari. Batay sa alam ko, kung walang malinaw na sintomas ang isang taong nalason, ang tanging ibig sabihin noon ay mabagal ang epekto ng lason. Ang ganitong lason ay nangangailangan ng higit sa 1 o 2 beses na dosis. Kailangang paulit-ulit na malason ang biktima sa mahabang panahon. Biglang tumayo si Zachary at mabilis na nagtungo sa banyo bago pa matapos si Charlotte. Isang ngisi ang lumitaw sa labi ni Charlotte habang pinapanood ang likod niya. Miss Lindbergh, bakit mo sinabi yun? Tanong ni Morgan sa tabi niya. May mga lason na mabagal ang epekto at hindi nangangailangan ng pangmatagalang dosis. Tulad ng nakuha ni Ginoong Zachary. Kung hindi ko iyon sinabi, paano ko siya matatakot? Sagot ni Charlotte. Tingnan mo siya ngayon. Sa sobrang takot niya, siguradong kinwestiyon na niya ang taong nasa likod niya. Tama, nakaayos na ang maliliit na spy camera sa lounge, pabulong na sabi ni Morgan habang tinatakpan ang bibig. Kapag kinontak niya ang taong iyon, magkakaroon tayo ng bakas. At doon natin matutukoy ang kinaroroonan ng taong iyon. Magaling, sabi ni Charlotte habang dinampot ang tasa at dahan daw ang humigop ng tsaa. Nagkatinginan sina Bruce at Reyna. Halo-halo ang naramdaman nila kay Charlotte. Ilang beses nang binuksan ni Reyna ang bibig niya para magsalita ngunit isinara rin niya sa huli. Samantala, nanatiling tahimik si Bruce mula pa sa simula. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Zachary mula sa lounge na may mapanglo na ekspresyon. Nagliliyab sa galit ang mga mata niya. Mahigpit niyang hawak ang kanyang telepono na parang hindi mapalagay. Hindi makapasok ang tawag, agad na sinabi ni Charlotte matapos lamang masulyapan ang kanyang gilid. Nagsimula na bang tanggihan ng taong iyon ang mga tawag mo? Nabigla si Zachary sa eksaktong hula ni Charlotte. Ngunit hindi siya nagpadala at nanatiling tahimik. Sa sandaling iyon, nagkaunawaan sila sa isipan. Sigurado si Zachary na alam ni Charlotte ang katotohanan tungkol sa kanya at ang pagkakaroon ng isang utak sa likod niya. Ngunit kailangan pa rin nilang ipagpatuloy ang palabas. Talagang kahanga-hanga ang taong ito, napabuntong hininga si Charlotte. Akala ko noon ay napakabobo ng plano na pabolaikan ka at ipagpanggap na kapatid mo. Naguluhan si Zachary sa pagiging eksakto ng sinabi ni Charlotte. Ikaw, ngunit saka ko napagtanto ang henyo sa planong binuo ng taong iyon. Isang patibong kasunod ng isa pa, napakahigpit ng pagkakaugnay. Kinuwente niya ang bawat hakbang hanggang sa pinakamaliit na detalye. Bahagyang humigop si Charlotte ng tsaa bago nagpatuloy. Noong gabi bago ang kasal ko, pinapasok kanya sa Northridge at sinunog ang lugar. Pagkatapos ay dinagdagan pa niya ang gulo sa pamamagitan ng pagpapakalat ng samot-saring chismis habang nagkakagulo ang Knock Group. May mga chismis na bumalik ako para maghiganti sa utos ng kapatid ko. Na sinadya kong saktan si Zachary para sa mga ari-arian ng pamilyang Knock at may chismis din na hindi niya mga anak ang mga bata. Lahat ng iyon ay humantong sa malaking pagbubunyag ngayon. Alam na niya na hindi mo na kayang itago ang pagkakakilanlan mo ng matagal. Sa katunayan, hindi siya natakot na ilantad kita dahil ang talagang kailangan niya ay malaman ng buong mundo na ikaw si Zachary.
Pagkatapos noon, sinimulan niyang planuhin ang pagkalason at ang usapin tungkol sa mga bata upang magkaroon siya ng sapat na ebidensya para maabot ang layunin niya. Kaya kanya nilason at inayos ang lahat ng ito. Layunin niyang makuha ang iyong DNA sa pagsusuri ng dugo para mapatunayan din ang mga krimen ko. Sa ganoong paraan niya ako pipilitin na ibalik ang lahat ng bahagi at ari-arian ko at doon din niya ikaw pinadivorce sa akin gamit ang pangalan ni Zachary. Pagkatapos, palalayasin niya ako sa tirahan ng mga Noct. Sa kasamaang palad, hindi ka na magtatagal bilang isang pyesa dahil unti-unti nang tinatamaan ka ng lason. Siyempre, bago pa may mangyari sa iyo, ipapakasal ka niya sa anak niyang babae bilang si Zachary. Kapag naisagawa na ang kasal, tuluyan ka ng mamamatay. Natural, bilang legal na asawa mo, siya ang magmamana ng lahat ng kayamanan ng Noct Group. Napakagandang plano. Habang nagsasalita siya, hindi napigilan ni Charlotte ang sarili na pumalakpak. Hindi ba kahanga-hanga, Chris? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Chris at nagsimula siyang maglibot ng tingin sa takot. Samantala, ang mga bodyguard ay nanatiling nakatayo sa sulok na may seryosong mga mukha at hindi man lang tumingin sa kanila, at ayaw madamay sa anuman. Nagulat sina Reyna at Bruce ngunit mabilis ding kumalma. Para bang nahulaan na nila ito? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Malinaw ang pagtanggi ni Chris ngunit ang mga mata niya ay naglalantad ng kanyang pagkataranta. Talaga bang nilason niya ako? Kung ginawa niya iyon, malamang tama rin ang lahat ng iba pang hinala ni Charlotte. Ibig sabihin, tinrato lang niya akong pyesa sa buong panahong ito. Para manalo sa laro, handa siyang lasunin ako at malamang putulin na ang ugnayan pagkatapos. Lalong natarante si Chris habang iniisip ito. Ngunit kasabay nito, naalala niya ang sinabi ng taong iyon bago ibinaba ang tawag. Huwag kang mag-alala, nakahanda na ang lahat. Tiyak na panalo tayo, pero kailangan mo ring maging matatag. Huwag kang maniwala sa anumang sasabihin ni Charlotte. Tutal, kaaway niya si Charlotte, kaya maaaring puro kasinungalingan lang ang lahat ng sinabi nito para maghasik ng alitan. Hindi ko dapat paniwalaan. Hinding-hindi. Chris, lagi kong inakala na masyado ka lang pabaya. Hindi ka naman mukhang masamang tao, pero hindi ko inakala na magpapa-opera ka para magmukhang kapatid mo at ilalagay siya sa kapahamakan, patuloy ni Charlotte. Talagang binigo mo ako. Manahimik ka, biglang sigaw ni Chris. Humarap siya at malamig na tinitigan siya. Tumahimik ka na lang at maghintay ng resulta. Tigilan mo na ang kakadaldal. Sa sandaling iyon, napuno siya ng galit. Kung hindi lang siya si Zachary ngayon, matagal na niyang ipinaliwanag sa kanya kung ano talaga ang ibig sabihin ng paglalagay sa kapahamakan. Para sa kanya, si Zachary ang naglagay sa kanya sa kapahamakan ng patayin nito ang kanyang ina. Sige, nagkibit-balikat si Charlotte at tumingin sa relo. Babalik na ang kapatid mo. Sa oras na iyon, hindi ka na makakapagpanggap kahit gustuhin mo man. Malamig na singhal ni Chris. Kung makakabalik pa siya. Pagkatapos noon, nanahimik silang dalawa at nagpatuloy sa paghihintay. Sa panlabas, kalmado si Chris, ngunit magulo ang isip niya. Hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ni Charlotte, kung talagang nilason siya ng taong iyon at sinusubukan siyang patayin. Kaya pala masama ang pakiramdam ko nitong mga huli. Dapat alam ko nang may mali. Samantala, dahan-dahang humihigop ng tsaa si Charlotte at sinulyapan si Chris. Kitang-kita niya ang kanyang pagkataranta at ang pilit niyang pagpipigil. Habang umiinom ng tsaa, ngumisi siya sa tagumpay. Dahan-dahang lumipas ang mga minuto at 3 oras ang nakalipas. 1 oras na lamang ang natitira bago lumabas ang resulta ng DNA. Hindi pa rin tumatawag si Lupin, kaya wala silang anumang nalalaman mula sa panig nila. Dahil sa pagkabalisa, agad na tinawagan sila ni Morgan, ngunit walang sumasagot. Pati si Charlotte ay nagsimulang mag-alala at kumunat ang noo. Habang mas kinakabahan siya, mas kalmado naman si Chris at mapanukso niyang sinabi na dapat mo nang isipin kung paano ka luluhod at magmamakaawa sa akin. Kung hindi, palalayasin ko kayo ng mga anak mo mula sa tirahan ng mga Noct. Manahimik ka, malamig na titig ni Charlotte sa kanya. Ang pagiging marunong makibagay ay isang mabuting bagay, sabi ni Chris na may malamig na tawa. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Hindi na nag-abala si Charlotte na makipagtalo at muling dinampot ang tasa ng tsaa.
Kahit mataas ang kalidad ng tsaa, wala siyang malasahan. Nakangunot ang noo niya habang patuloy na tinitingnan ang relo at binibilang ang bawat segundong lumilipas. Ngunit wala pa ring balita mula kay Lupin. Si Chris ay naghihintay rin ng anunsyo ng kanyang tagumpay. Hindi siya lubos na kampante dahil may takot pa rin siyang baka nalason nga siya. Gayunpaman, alam niyang kailangan muna niyang pakalmihan ang sarili. Kapag nanalo lamang siya sa round na ito, saka pa lang siya magkakaroon ng karapatang magdesisyon. Habang mas lumilipas ang oras, mas kinakabahan ang lahat. Maging sina Reyna, Bruce, at Morgan ay halatang balisa na rin. Ito ang pinakamahirap na oras na naranasan nilang lahat. Gusto nilang bumilis ang paglipas ng mga minuto upang marinig agad ang resulta, ngunit ayaw rin nilang marinig ang sagot na kinatatakutan nila. Nanatili silang balisa at hindi mapakali hanggang alas 2:55 ng hapon. 5 minuto na lamang ang natitira bago lumabas ang resulta. Paminsan-minsang tumitingin si Charlotte sa mahigpit na nakasarang pinto. Kahit wala pa sina Spencer at Johan, alam niyang paparating na ang mga ito. Ngunit wala pa ring update mula kay Lupin. Hindi na siya mapakali at tatawag na sana muli nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Tawag iyon mula kay Lupin. Masiglang sigaw ni Morgan na si Lupin iyon. Nahanap na nila si Ginoong Knock. Biglang sumama ang ekspresyon ni Chris at kinakabahang tumingin sa telepono ni Charlotte. Totoo kaya iyon? Sinagot ni Charlotte ang tawag sa harap niya. Kamusta Lupin? Ano ang balita? Hindi inaalis ni Chris ang tingin sa telepono. Para bang pilit niyang naririnig ang usapan. Talaga, napakagandang balita, sigaw ni Charlotte sa tuwa. Mabilis, dalhin ninyo siya rito. Tatawagan ko sina Reyna at Bruce para salubungin kayo. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag at agarang tumingin kina Reyna at Bruce. Nahanap na ni Lupin si Zachary. Nasa paanan siya ng bundok. Mabilis, sunduin ninyo sila. Talaga, parehong natuwa sina Reyna at Bruce, lalo na si Reyna. Halos hindi siya makapaniwala habang sinasabi na napakagandang balita. Tatawag agad ako ng ambulansya. Malamang hindi pa maganda ang kalagayan ni Ginoong Knock. Mauuna na kami. Pagkasabi niyon, mabilis na umalis sina Bruce at Reyna. Natarante si Chris nang makita na malapit nang maagaw ang tagumpay niya. Agad niyang tinawagan ang taong iyon, ngunit wala ring sumagot. Tigilan mo na ang pagtawag, mapanuyang sabi ni Charlotte. Hindi na siya magpapakita ngayon. Mula nang sabihin mo sa kanya na hinahanap namin si Zachary at nabigo siyang pigilan kami, alam na niyang tapos na siya. Walang paraan para lumitaw pa siya ngayon. Ikaw, gulat na tumitig si Chris kay Charlotte. Ibig sabihin, sinadya mong ipaalam sa akin ang lahat ng iyon para ilabas siya sa pinagtataguan niya. Malinaw naman, sabi ni Charlotte habang tinaas ang kilay. Hindi magtatagal, ang kapatid ko na ang hahawak sa pamilyang Gold. Hindi na ito maitatanggi ni Jessie kahit pagustuhin niya. Ikaw, tuluyan ng natarante si Chris. Paano nalaman ni Charlotte ang pangalan ng taong nasa likod ng lahat? Talagang tapos na si Jessie sa pagkakataong ito. Sa isip niya, alam ni Chris na malalim na ang kinahinatnan niya. Pinaningkit ni Charlotte ang mga mata at malamig na tinitigan si Chris bago muling tiningnan ang oras. Alas 2:59 na ng hapon. 1 minuto na lamang bago mag-alas 3. Mahusay ang soundproofing ng opisina ng presidente, ngunit pakiramdam ni Charlotte ay naririnig pa rin niya ang mga yabag na papalapit. Malapit nang lumabas ang resulta. Malapit na. Chris, lumapit si Charlotte sa kanya at ibinaba ang boses. Kung sasabihin mo na ngayon ang totoo at hihingi ka ng tawad sa kapatid mo, maaari pa naming pag-isipan na palayain ka. Ako. Hindi man lang natapos ni Chris ang sasabihin niya dahil pawis na pawis siya at nerbyosong nanginginig ang mga kamay. Halatang nasa alang-inang sitwasyon siya. Alam kong si Jessie ang nasa likod ng lahat. Sa pagkakakilala ko sa iyo, imposible na ikaw lang ang nakaisip ng lahat ng ito. Patuloy na mahinahong payo ni Charlotte. Pag-isipan mo, bakit ka patutulungan ni Jessie? Malinaw na gusto lang niyang agawin ang pera ng pamilyang Knock. Sa sandaling may tunay na kontrol na siya sa iyo, isa ka na lamang laruan. Sa alinmang paraan, wala kang mapapala. Hindi ko kailanman hinanggad na may mapala. Sa wakas ay nagsalita si Chris.
Madilim ang ekspresyon habang mariin niyang sinabi na galit lang ako sa kanya dahil pinatay niya ang nanay ko. Pamilya rin niya iyon. Hindi niya pinatay ang nanay mo. Ang lolo mo ang pumatay, malamig na sabi ni Charlotte. Siya ang bumaril, hindi si Zachary. Bukod pa roon, marami ring masasamang ginawa ang nanay mo. Isang awa pa nga na pinatay siya noon. Manahimik ka, sigaw ni Chris. Sa wakas ay nag-react ang mga bodyguard at nagulat na tumingin sa kanila. Mahina lamang ang usapan nila kanina kaya wala silang narinig. Ngunit dahil sa biglaang sigaw ni Chris, nakuha ang lahat ng atensyon. Nakatitig si Chris kay Charlotte na may nagngangalit na mga ngipin at nag-aapoy sa galit ang mga mata. Para bang gusto niya itong sakalin. Maraming masasamang nagawa si Zara, ngunit para sa kanya, isa pa rin itong mabuting ina. Hindi lamang siya nag-alaga at nagturo sa kanya ng lahat ng nalalaman niya, kundi siya rin ang nagplano ng buong buhay niya at halos para lamang sa kanya nabubuhay. Kaya hindi niya matanggap na may mang insulto sa kanyang ina. Kahit hindi ko banggitin, katotohanan pa rin iyon, patuloy na panunuyan ni Charlotte. Kumusta ang 3 araw mong gamutan? Masakit, hindi ba? Ang sakit na pinagdaanan ko ay libo, hindi, milyon-milyong beses na mas masahol. Kinidnap ako ng nanay mo para maagaw ang posisyon bilang CEO ng Knock Group. Tinakat niya si Zachary at nilason ako para palayasin ako ni Henry. Kahit ganoon, hindi pa rin siya nasiyahan at inutusan si Sharon na pumunta sa T-Nation para patayin ako. Pinahirapan niya ako at napatay si Ginang Berry dahil sa akin. Hindi pa rin iyon sapat para sa kanya. Sinubukan pa niyang dukutin ang mga anak ko. Sinasabi mo bang ang isang taong nang lason at ang kasamaan ng nanay mo ay hindi karapat-dapat mamatay? Manahimik ka, tumahimik ka na. Hindi na nakatiis si Chris at biglang tumalon, inabot ang leeg ni Charlotte at sinubukang sakalin siya. Huwag na huwag mong babastyusan ang pangalan niya. Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Ginoong Knock, pakalmayan po ninyo ang sarili ninyo. Papalapit na sana ang mga bodyguard upang pigilan siya nang biglang bumukas ang pinto ng opisina. Napatigil sina Spencer at Johan nang makita ang nangyayari. Si Zachary ay nakaluhod sa sofa na parang gutom na lobo habang sinasakal si Charlotte, na puno ng kasamaan ang itsura. Hinahawakan ni Charlotte ang kanyang mga kamay habang sumisigaw. Chris, alam kong nagkunwari kang si Zachary para ipaghiganti ang nanay mo, ngunit tama lamang ang pagkamatay niya. Matagal na sana siyang pinatay. Sana mas marami pa akong pinaputok na bala sa kanya. Ikaw, namumula sa galit si Zachary at magsasalita na sana nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Automatiko niyang tiningnan ang caller ID at nagtungo sa lounge upang sagutin ang tawag. Kabanata 1555. Agad na natarante si Charlotte nang makita ang tumatawag sa telepono niya at mabilis siyang lumapit habang sumisigaw na isa kang bastardo. Isa kang walang kwentang tao na hindi karapat-dapat sa kahit anong mayroon ka. Ang tanging nagawa mo lang ay magpanggap na kapatid mo dahil alam mong wala kang silbi. Huwag mong isipin na makakalusot ka sa lahat ng ito. Babalik na ang kapatid mo at kapag nangyari iyon, tapos ka na. Habang sumisigaw siya, kinakaladkad niya ito at pilit inaagaw ang telepono mula sa kamay nito. Manahimik ka, sigaw ni Chris habang itinutulak siya palayo at sinusubukang sagutin ang tawag. Nagpatuloy ang tulakan at hila-hilaan habang desperado na sinusubukan ni Charlotte na maagaw ang telepono. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap niya, narinig pa rin ni Chris ang lahat ng sinasabi ng kabilang linya. Huwag kang maniwala, hindi pa nila siya nahahanap. Biglang natauhan si Chris na parang binuhusan ng malamig na tubig. Sinadya iyon ni Charlotte. Inarte niya ang lahat tungkol sa pagkakahanap kay Zachary para mawala ang kontrol ko at mabanyag ang lihim ko. Agad na ibinaba ni Chris ang tawag at humarap kay Charlotte. Mahal, ano bang nangyayari sa iyo? Nababaliw ka ba? Bakit mo ako tinatawag na Chris? Tigilan mo na ang pagpapanggap, galit na sigaw ni Charlotte. Hindi ikaw si Zachary, ikaw si Chris. Nagpa-opera ka para magmukhang siya at ikaw ang nagsunog sa Southridge. Hindi mo lang sinubukang patayin si Zachary, ginagaya mo pa siya. Nabaliw na siya, sabi ni Chris na parang walang pakialam sa lahat ng sinabi niya. Pagkatapos ay humarap siya sa mga gwardya at nag-utos na ilabas siya.
Opo, sagot ng mga bodyguard at hinila siya palayo. Bitawan ninyo ako! Bitawan ninyo ako! Marahas na pumigla si Charlotte habang lumapit si Morgan para itulak palayo ang mga bodyguard. Tigilan mo na ang pagpapanggap, sigaw ni Callum habang itinuturo si Charlotte. Lumabas na ang resulta ng DNA. Ang tatlong batang iyon ay hindi kay Ginoong Noct. Totoo ang mga chismis. Nagplano ka laban kay Ginoong Noct at ginamit mo ang tatlong anak mo para makapasok sa pamilya namin. Ang kapal ng mukha mo. Ano, hindi ko sila anak, sabi ni Chris na pinalalaki ang gulat. Pagkatapos ay naglakad siya palapit at sinabi na ipakita mo sa akin ang ulat. Narito po Ginoong Noct. Agad na iniabot ni Callum ang ulat ng DNA mula sa doktor. Tiningnan iyon ni Chris at sumigaw na Charlotte, ano ang ibig sabihin nito? Ano ba ang gusto mong sabihin ko? Sagot ni Charlotte na kalmado. Pagkatapos ay humarap siya sa doktor at nagtanong ano ang ipinapakita ng resulta. Ipinapakita ng ulat ng DNA na ang mga bata ay hindi anak ni Ginoong Noct, maingat na sagot ng doktor. Narinig mo ba iyon Charlotte? Galit na sigaw ni Chris. Hanggang kailan ka pa magsisinungaling sa lahat? Hindi sila anak niya pero may kaugnayang dugo pa rin, hindi ba? Tanong ni Charlotte. Dapat may higit sa 10% na pagkakatulad. Tungkol dyan, nag-alinlangan ang doktor. Kailangan pa naming magsagawa ng karagdagang pagsusuri. Hindi na kailangan iyon, mahinahong sabi ni Spencer. Dahil napatunayan na hindi sila anak niya, ano pa ang kailangang patunayan? Spencer, pagkasabi niyon, napabuntong hininga lamang si Johan at umalis nang walang ibang sinabi. Ginoong Sturk, Charlotte, malamig na putol ni Spencer. Dahil nailabas na ang lahat, wala nang kailangang sabihin pa. Darating na si Ginoong Williams. Pakipirmahan ang kontrata ng paglipat ng mga shares at ibalik ang lahat ng ibinigay sa iyo ni Ginoong Zachary. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Chris matapos marinig iyon. Nanalo ako. Sa wakas nanalo ako. Lahat ng ito ay galing sa asawa ko. Bakit ko ibabalik? Galit na sabi ni Charlotte. Kung gusto ninyo talagang ibalik ko, magharap tayo sa korte. Gaano ka pa kakapal? Senggal ni Callum. Dahil tumatanggi kang sumunod, tatawag kami ng pulis at ilalantad ang lahat ng ginawa mo sa publiko, malamig na sabi ni Spencer. Sana alam mo na ang mga anak mo ang pinaka-maaapektuhan kapag nangyari iyon. Halos tuluyang napawi ang galit ni Charlotte sa mga salitang iyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga anak niya ang pinakamahina niyang punto. Ano man ang mangyari sa kanya o sa iba, hindi niya maaaring idamay ang mga bata. Biglang may malakas na kumatok sa pinto. Agad na pumasok sina Rodney at ang kanyang grupo. Malinaw na alam na nila ang pakay nila at tahimik na inilapag ang mga dokumento sa mesa bago tumabi. Nasa panig sila ni Charlotte, ngunit ang resulta ng DNA ay hindi maitatanggi. Sa puntong iyon, kailangan nilang gawin ang kanilang tungkulin. Halos lahat sa loob ng bahay ay nasa panig na ni Chris, maliban kina Morgan at sa dalawang babaeng bodyguard ng pamilyang Lindbergh na nasa panig ni Charlotte. Gayunpaman, mukhang wala rin silang magawa. Pagkatapos ng lahat, nasa bentahe na ang pamilyang Noct. Charlotte, mas mabuti pang pumirma ka na ngayon. Kapag ginawa mo iyon, masisiguro naming ligtas kang makakaalis dito. Kung hindi, mapipilitin kaming. Kung hindi ka titigil sa kakadaldal, palalayasin kita. Tuluyang pumutok si Spencer at pinutol si Callum. Spencer, bakit ka pa rin nasa panig niya kahit ngayon? Inis na sabi ni Callum. Umalis ka na, simpleng sabi ni Spencer habang malakas na ipinukpok ang baston sa sahig. May ilang bodyguard ang lumapit upang ilabas si Callum sa silid. Sige, tatahimik na ako, wala na akong sasabihin. Manunood na lang ako, sabi ni Callum na nataranta habang gumagawa ng kilos na parang isinasara ang bibig. Tumingin si Chris sa mga gwardya at agad silang umatras. Iminumungkahi kung pumirma ka na lang, payo ni Spencer habang itinuturo ang dokumento. Kapag ginawa mo iyon, matatapos na ang lahat. Hindi kami magsasampa ng kaso at itatago namin ito sa publiko. Gayunpaman, iimbestigahan pa rin namin ang sunog sa tirahan ng mga Noct at ang pagkawala ni Zachary. Iuulat namin sa pulis ang lahat ng ginawa mo. Makatarungan ba iyan? Pangungutya ni Charlotte. Napakahalaga ng mga stocks at ng ari-ariang ito.
Bakit ko isusuko ang lahat kapalit ng tinatawag ninyong reputasyon? Maaaring wala kang pakialam sa reputasyon mo, pero paano ang mga anak mo? Tanong ni Spencer. Wala ka bang pakialam sa kanila at sa kinabukasan nila? Kapag kumalat ito, paano sila haharap sa publiko? Susundan sila ng mga mata saan man sila magpunta. Eksakto, singit ni Callum. Maaaring hindi ko sila anak, pero matapos nila akong tawaging daddy sa loob ng maraming taon, ayokong mangyari yun sa kanila, sabi ni Chris. Wala na akong pakialam sa nangyari noon. Ang gusto ko lang ngayon ay ibalik mo ang lahat ng ari-arian mo. Mabait na iyon, hindi ba? Ano pa ang inaalala mo? Oo, napakabait mo, malamig na sabi ni Charlotte habang tinitigan siya. Sana alam mo na kapag inilantad kita kung sino ka talaga, hindi ako magiging ganito kabait. Baliw ka, sagot ni Chris habang iniiwasan ang tingin niya dahil sa guilt. Spencer, naaalala mo ang sinabi ni Zachary sa iyo bago siya nawala, hindi ba? Patuloy na pakiusap ni Charlotte. Pakiusap maniwala ka sa akin. Siya si Chris, hindi si Zachary. Nagpa-opera siya para magmukhang si Zachary at bumalik siya para maghiganti. Manahimik ka. Sa pagmamadali, sinampal ni Chris si Charlotte. Napakalakas ng sampal kaya tumahimik ang buong silid ng ilang segundo. Maging si Chris ay nagulat at napatitig sa kanyang kamay. Saglit na lamambot ang tingin niya sa guilt, ngunit agad din siyang bumalik sa dati. Ang kapal ng mukha mo. Tumakbo si Morgan palapit at sinigawan si Chris, ngunit hinawakan siya ng mga bodyguard. Nakatagilid pa rin ang mukha ni Charlotte mula sa sampal. Sa kabila ng matinding hapdi sa pisngi niya, mas kalmado siya kaysa dati, maliban sa mahigpit na nakakuyong na mga kamao. Kumunat ang noo ni Spencer at tumingin kay Charlotte na may halong damdamin. Charlotte, ayokong balikan ang pagsisinungaling mo sa akin matapos ang lahat ng taong magkasama tayo. Ngunit ngayon nakikita ko na naging tanga ako sa kabaitan ko. Paano mo nagawang gumawa ng ganitong kasinungalingan? Patuloy na sigaw ni Chris kay Charlotte. Pumirma ka na at umalis. Kung hindi, ikakalat ko sa publiko ang lahat ng karumaldumal mong ginawa. Hindi kailanman magsasabi ng ganoong mga salita si Zachary. Nakatitig si Spencer sa kanya at lalo pang kumunat ang noo niya. Pumirma ka na lang, Miss Lindbergh, marahang sabi ni Rodney. Mas makabubuti ito para sa lahat. Walang sinabi si Charlotte at basta na lamang dinampot ang ballpen at pinirmahan ang mga dokumento. Nagliwanag ang mga mata ni Chris nang makita ang makapal na bunton ng mga papel. Maging si Callum ay halatang tuwang-tuwa. Mabuti, mababang sabi ni Spencer nang makita ang mga pirma ni Charlotte. Maaari ka nang umalis. Aayusin ko ang mga bagay-bagay sa Board of Directors. Nanatiling tahimik si Charlotte at malamig na tinitigan si Chris bago tuluyang tumalikod at umalis. Agad namang sumunod sina Morgan at ang dalawa pang bodyguard. Nagbigay daan ang mga bodyguard habang ang iba ay tahimik na nakatitig lamang sa kanila. Patuloy na tinitingnan ni Lucy si Charlotte na tila gustong lumapit at makipag-usap, ngunit sa huli ay nanatili na lamang siyang nakatayo. Pinanood ng lahat sa opisina ng presidente ang pag-alis ni Charlotte, ngunit walang naglakas loob na lapitan siya. May ilang executive pang ang nagbulong na masyado siyang madaling pinakawalan. Samantala, pumasok sina Charlotte, Morgan, at ang iba pa sa elevator. Pasara na sana ito nang biglang lumitaw si Johan mula sa karamihan at marahang nagsabi na alagaan mo ang mga bata, Charlotte. Alam kong magkikita pa tayo muli. Tahimik na tumango si Charlotte. Paglabas ng elevator, sumakay siya sa kotse. Sa wakas ay sumabog si Morgan sa galit. Ano ba ang problema ng mga taong iyon? Ang kakapal ng mukha nila. Sumusunod lang sila kung saan may pakinabang. Hindi pa ba sumasagot si Lupin? Maingat na tanong ng isa sa mga bodyguard. Nahanap na ba nila si Ginoong Knock? Imposibleng makita siya agad, bigong sagot ni Morgan. Habang hinihintay ang resulta, tuloy-tuloy akong nakikipag-ugnayan kay Lupin. Ginagawa na nila ang lahat para hanapin siya, pero wala pa ring resulta. Kung ganoon, ano yung tawag kanina? Sinadya kong ipatawag si Lupin, sagot ni Morgan. Gusto naming lituhin ang impostor at ipaniwala sa kanya na nahanap na namin si Ginoong Knock para matarante siya at mailantad ang sarili. Ganoon pala, tumango ang dalawang bodyguard sa gulat.
Magtatagumpay sana kami kung hindi lang tumawag ang utak sa likod niya sa huling sandali, galit na sabi ni Morgan. Ang galing-galing ni Miss Lindbergh. Wala siyang katapat pero ang taong iyon talaga ay may kakaibang talino. Tama ka, Morgan, biglang sabi ni Charlotte na may naalala. Pumunta ka agad sa Garden Villa at sunduin ang mga bata. Sige, agad na sagot ni Morgan habang pinaandar ang sasakyan. Tawagan mo si Gordon at sabihin mong magpadala siya ng mga tao roon, dugtong ni Charlotte. Naiintindihan, agad na tumawag ang isa sa mga bodyguard. Bilasan mo ang pagmamaneho, Morgan. May masamang pakiramdam si Charlotte na may gagawin ng masamang taong iyon sa kanyang mga anak. Kapag nakuha nila ang mga bata, wala na siyang laban. Kapag hawak na ang pinakamahina niyang punto, wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang kapalaran. Miss Lindbergh, hindi ko makontak si Gordon, isang sabi ng isang bodyguard. Ano ang gagawin natin? Tawagan mo si Lupin at sabihing bumalik muna siya. Lalong natarante si Charlotte. Ngayon lang niya lubos na napagtanto na maaaring mali ang naging pagtatansya niya sa utak sa likod ng lahat. Noon, inakala niyang maayos ang takbo ng lahat at kontrolado niya ang sitwasyon. Ngunit ngayon niya lang naunawaan na mula pa sa simula, si Jessie na ang may hawak ng lahat. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, palaging isang hakbang ang lamang nito. Nahulaan nito ang lahat ng gagawin niya at ginamit pa si Chris bilang pyesa, kaya inakala niyang kapantay lamang ito ni Chris. Ngayon niya lang nakita na ginamit nito ang kabobohan ni Chris para itago ang tunay nitong kakayahan. Kahit ngayon, kontrolado pa rin nito ang bawat detalye. Kapag nakuha nito ang mga bata, wala na silang magagawa kahit pa bumalik si Zachary. Lalong nabalisa si Charlotte habang iniisip iyon at patuloy na inuudyukan si Morgan na bilasan pa. Ito na ang pinakamabilis na kaya ko, Miss Lindbergh, halos umiiyak na sabi ni Morgan. Pampublikong kalsada ito at maraming sasakyan at tao. Kapag binilisan ko pa, mapapahamak tayo. Sabihin mo sa iba pang mga miyembro ng pamilya na pumunta sa Garden Villa at sunduin ang mga bata, sabi ni Charlotte habang naghahanap ng ibang paraan. Sabihin mo sa lahat na pumunta roon ngayon na. Sige, Miss Lindbergh, ibig mo bang sabihin ay may gagawin ang halimaw na iyon sa mga bata? Panik na tanong ni Morgan. Hindi ba sila paprotektahan ng mga tao ni Spencer? Kahit sa pinakamasamang sitwasyon, dapat kayanin nilang tumagal hanggang makarating tayo. Hindi magtatagal ang mga tao ni Spencer. Dinampot ni Charlotte ang telepono at sinubukang tawagan si Robbie ngunit walang sumagot. Lalo siyang nabalisa. Diyos ko, malamang matagal na silang nakaabang. Hindi ako makapaniwalang kumilos sila agad matapos kong pirmahan ang kontrata. Hindi maaaring mangyari iyon, mabilis na sabi ni Morgan. Hindi ba sinabi mo na paprotektahan sila ng mga tao ni Ginoong Lindbergh sa lihim na lugar? Walang mangyayari sa kanila. Dapat ganoon nga, pero matapos ang nangyari ngayon, natatakot akong lahat ng tao ni Danrick ay tumutulong sa paghahanap kay Zachary. Sinisi ni Charlotte ang sarili at kinamuhian ang sarili dahil huli na niyang naisip ang napakahalagang bagay na iyon. Inakala niyang kapag ipinaalam niya kay Chris na hinahanap nila si Zachary, magpapadala rin ng mga tao ang utak sa likod para hanapin siya. Ngunit ngayon, napagtanto niyang bahagi lamang ng mga tao nito ang ipinadala para lituhin siya. Ang tunay na banta ay malamang matagal nang nakaabang sa Garden Villa, at naghihintay lamang na makuha ang kanyang mga anak. Diyos ko, sabi ni Morgan habang mas inapakan ang silinyador. Ang magagawa na lang natin ngayon ay magdasal. Muling tinawagan ni Charlotte si Gordon ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Marahil nasa lugar na walang signal habang naghahanap kay Zachary. Miss Lindbergh, hindi rin namin makontak si Lupin, isang ulat ng isang bodyguard. Sa sandaling iyon, halos magnalit sa galit si Charlotte. Hindi siya makapaniwala kung gaano katalino ang taong iyon. Malamang sinadya nitong iligaw ang iba sa lugar na walang signal upang may siguro ang plano nito. Halos perpekto ang lahat ng ito. Habang mas nagpapakatanga si Chris, mas minamaliit niya si Jessie. At iyon ang dahilan kung bakit mali ang lahat ng naging kalkulasyon niya. Biglang tumunog ang telepono ni Charlotte. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan ni Spencer. Agad niyang sinagot, Spencer, ano ang nangyayari?
May dumating na bang mga tauhan mo para sunduin ang mga bata? Isang tanong ni Spencer. Ano, may someone doon na sa mga bata? Gulat na tanong ni Charlotte. Kailan? Sino? Hindi ba binabantayan sila ni Cain at Kyle? Sila at ilan pang tauhan ay isinama sa isang mahabang SUV. Mababa ang boses ni Spencer ngunit halatang nagmamadali. Maniwala ka sa akin. Anak man sila ni Zachary o hindi, ayokong may mangyaring masama sa kanila. Alam mo namang nasa panig mo ako. Alam ko, putol ni Charlotte habang pinipigilan ang emosyon. Makinig ka sa akin, Spencer. Aayusin ko ito mag-isa, pero kailangan mong sundin ang orihinal nating plano. Huwag kang babago dahil dito. Ligtas ba talaga ang mga bata? Gagawin ko ang lahat para mailigtas sila. At nandoon din ang mga anak ni Danrick. Hindi niya hahayaang may mangyari sa kanila. Sige, sabi ni Spencer habang napabuntong hininga. Narito pa rin kami ni Johan sa kumpanya. Ingatan mo ang sarili mo at ang mga bata. Sige. Pagkatapos ibaba ang tawag, sandaling nag-isip si Charlotte bago tinawagan si Nancy. Matagal bago ito sumagot at mahina ang boses nito nang magsalita. Hello, Nancy, kapag may nangyaring masama sa mga anak ko, isasama ko ang buong pamilyang Gold sa impyerno. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ano ang pinagsasabi mo sa akin ng lahat ng ito? Hindi naman ako sangkot, malamig na sabi ni Nancy na halos ibaba na ang tawag. May pagpipilian ka ngayon kung gusto mong maging bayani o kontrabida, agarang sabi ni Charlotte. Sabihin mo lang sa akin ang numero ng telepono at identification number ng ama mo. 6 na bata ang maliligtas. May utang na loob sa iyo ang pamilyang Noct at ang pamilyang Lindbergh. Nanahimik si Nancy ng ilang segundo at marahang bamulong ng baliw bago tuluyang ibaba ang tawag. Hello, hoy! Paulit-ulit na tawag ni Charlotte habang gigil na kinagat ang labi. Inakala niyang wala na siyang pag-asa nang bigla siyang makatanggap ng isang mensahe. Agad niya itong binuksan at nakita ang numero ng telepono at identification number ni Jessie. Mabilis na kinopya ni Charlotte ang mga numero at idinikit sa software na imbento ni Robbie upang matukoy ang lokasyon nito. Sa sandaling iyon, papasok na ang sasakyan sa gate ng Garden Villa. Dumating na rin ang mga bodyguard mula sa Northridge. Lumabas din ang mga bodyguard ni Spencer at nagtagpo ang 3 convoy sa gitna ng sangandaan bago sila lumapit upang mag-ulat kay Charlotte. Miss Lindbergh, may ilang tao mula sa panig ni Ginoong Zachary ang biglang dumating upang sunduin ang mga bata. Papasama na sana sina Cain at Kyle nang mapansin nilang may mali, ngunit bago pa sila makakilos, isinama na ng mga iyon ang buong convoy. Bakit hindi ninyo sila napigilan sa oras? Frustradong tanong ni Charlotte. Nang mapansin namin iyon, nakaalis na ang convoy at agad naming tinawagan si Ginoong Spencer. Sige na, putol ni Charlotte. Alam niyang matatandang retiradong bodyguard lamang ang mga iyon na kadalasang nagbabantay kay Spencer. Natural lamang na hindi sila ganoon ka-alerto o kasanay, at alam niyang hindi siya dapat humiling ng sobra. Tungkol naman kina Cain at Kyle, nadamay din sila. Malamang ay ginamit ng mga dumukot ang kaligtasan ng mga bata bilang banta kaya wala silang nagawa kundi sumunod. Gayunpaman, wala nang silbi ang mag-isip patungkol dito. Miss Lindbergh, matapos ang masusing paghahanap, naniniwala kaming nagtungo sila sa Hilagang Kanluran, ulat ng grupo mula sa Northridge. Habulin ninyo sila agad, utos ni Charlotte. Opo, Miss Lindbergh. Kayo ay manatili rito at ipaalam agad sa akin kung may anumang balita, sabi ni Charlotte sa mga bodyguard ni Spencer bago siya umalis. Ang alam lamang nila ay patungong Hilagang Kanluran ang mga dumukot, ngunit walang nakatitiyak kung saan eksakto sila nagtungo. Hinati ni Charlotte ang mga tao upang mapabilis ang paghahanap habang ginagamit niya ang software ni Robbie upang hanapin si Jessie. Ngunit dahil hindi siya propesyonal, hindi niya lubos na kabisado ang software upang magamit ito ng maayos. Biglang tumawag si Johan. Charlotte, alam mo ba kung sino ang dumukot sa mga bata? Kung mayroon kang impormasyon nila, mahahanap ko sila gamit ang satellite tracking. Salamat, Johan. Agad ipinadala ni Charlotte ang numero ng telepono at identification number sa kanya.
Sisimulan ko na ngayon. Maghintay ka lang. Maraming salamat, sabi ni Charlotte na puno ng pasasalamat. Mahalaga ang bawat segundo kaya pinangunahan ni Charlotte ang sarili niyang grupo upang hanapin ang mga bata sa iba't ibang lugar habang hinihintay ang resulta ng trackang ni Johan. Ang tanging nais niya sa sandaling iyon ay mahanap ang kanyang mga anak. Biglang tumawag sina Reyna at Bruce at nagtanong kung ano ang nangyari. Upang lituhin si Chris, hindi ipinaalam ni Charlotte kina Reyna at Bruce na palabas lamang ang lahat. Naloko rin sila at talagang naghanap kay Zachary, ngunit nang malaman nilang palabas lamang iyon, nabalitaan nila mula sa mga bodyguard ng Lindbergh na dinukot ang mga bata. Dahil doon, agad silang naghiwalay upang magsimulang maghanap. Bumalik si Reyna sa ospital kasama ang mga tauhan upang hanapin si Ellie habang nagtipon si Bruce ng mas maraming tao upang tulungan si Charlotte sa paghahanap sa iba pang 5 bata. Hindi nagtagal, nagpadala si Reyna ng mabuting balita. Nasa ospital si Ellie at ligtas na ligtas. Kabanata 1560. Si Gordon ay palaging maaasahan at mapagkakatiwalaan. Nag-iwan siya ng ilang pinagkakatiwalaang tauhan sa ospital upang bantayan si Ellie habang umalis siya kasama ang iba pa upang hanapin si Zachary. Noon, may nagtangkang pumasok sa ospital upang dukutin si Ellie, ngunit nabigo ang mga ito. Ngayon, siya ay nasa ligtas na kamay na sa ilalim ng mahigpit na proteksyon ng mga tauhan. Dahil dito, bahagyang nakahinga ng maluwag si Charlotte. Hiniling niya kay Reyna na alagaan ng mabuti si Ellie. Taos-pusong sagot ni Reyna. Makakaasa ka Miss Lindbergh. Anak siya ni Ginoong Noctatio. Paprotektahan ko siya kahit isugal ko pa ang aking buhay. Nabagabag at naantig si Charlotte sa sagot ni Reyna. Nag-alala siya na baka maniwala sina Bruce at Reyna sa mga kasinungalingan at magkamali ng pag-unawa sa kanya. Gayunpaman, pinili nilang magtiwala at manatili sa kanyang panig kahit hindi siya nagbigay ng anumang paliwanag. Ganoon din ang iniisip ni Bruce, dagdag pa ni Reyna. At pati ang Elite 18. Palagi naming isinasaisip ang mga salita ni Ginoong Noct at handa kaming protektahan kayo at ang mga bata anuman ang mangyari. Salamat. Sa totoo lang, nakaramdam ng kaunting pagkakasala si Charlotte dahil hindi niya sinabi ang katotohanan kina Reyna, Bruce, at sa iba pa nang malaman niyang impostor si Chris. Ginawa niya yun dahil nais niyang makita ang pinakatunay nilang reaksyon upang umayon sa kanyang palabas. Hanggang sa huling bahagi ng plano, hindi pa rin niya ipinaalam ang katotohanan. Gayunpaman, patuloy pa rin silang naniwala sa kanya gaya ng dati. Nalungkot siya nang ang mga kasamahang minsang tumindig sa kanyang tabi ay tumalikod at umiwas sa kanya sa kritikal na sandali tulad ng pag-alis niya sa Divine Corporation. Ngayon lamang niya napagtanto na hindi pala siya kailanman nag-iisa. Ipagpatuloy mo ang trabaho mo. Mananatili ako rito sa ospital. Sige. Matapos ibaba ang tawag, pinangunahan muli ni Charlotte ang iba at ipinagpatuloy ang paghahanap. Gayunpaman, tila bulag ang kanilang paghahanap dahil napakakaunti ng mga palatandaan. Hindi epektibo ang paraang iyon kaya wala silang ibang magawa kundi umasa kay Johan. Dahil sensitibo at may kinalaman sa lihim na impormasyon ang kasong ito, kinailangan ni Johan na personal na gawin ang lahat dahil hindi maaaring humingi ng tulong sa iba pang eksperto. Eksperto na sa teknolohiya si Johan mula pa noong bata siya. Nakilahok siya sa maraming pagbuo ng mga produktong teknolohikal ng Divine Corporation kaya pamilyar na pamilyar siya sa mga tracking software. Sayang lamang at tila may mataas na antas ng seguridad ang mga gamit pang komunikasyon ng kalaban. Bukod pa rito, hindi na siya kasing lakas ng dati dahil sa kanyang edad. Dagdag pa na hindi rin maganda ang pakiramdam niya noong araw na iyon, kaya hindi naging madali para sa kanya ang mag-focus at mag-isip ng solusyon. Habang lumilipas ang oras, lalo lamang nababalisa si Charlotte. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin ang mga kuha mula sa mga surveillance camera ngunit ang nakuha lamang nila ay ang nasa labas ng Garden Villa. Para sa iba pang bahagi ng mga kalsada, kinailangan nilang hintayin ang pulisya. Nakipag-ugnayan siya sa pulisya ngunit kailangan munang magsumite ng detalye ng kaso at maghain ng investigasyon bago nila masuri ang mga kamera at hanapin ang salarin. Lalong lamang naging komplikado ang sitwasyon dahil sa mga prosesong iyon. Habang tila walang umuusad at wala silang makuhang bagong palatandaan,
biglang tumunog ang telepono mula kay Johan. Agad-ado niyang sinabi, may ipinadalang clue si Robbie. Nahanap ko na sila. Napakagandang balita. Sa kabila ng impormasyong iyon, hindi agad nagmadaling pumunta si Charlotte kasama ang mga tauhan. Sa halip, pinauwi niya ang lahat at isinama lamang sina Morgan at Bruce. Tatlo lang tayo, Miss Lindbergh. Makakaya ba nating iligtas sila? Balis ang tanong ni Morgan. Kung masyadong marami ang pupunta, magiging halata, sabi ni Charlotte habang nakakunot ang noo. Ngayong hawak nila ang mga bata, delikado kung saktan nila ang mga iyon. Naiintindihan, tumanggo si Morgan. Ililigtas ko sila kahit isugol ko pa ang aking buhay. Hindi na kailangan iyon, utos ni Charlotte. Ang gawain mo ay magmaneho, isakay ang mga bata, at umalis agad. Tandaan mo, anuman ang mangyari, unahin mo ang kaligtasan ng mga bata. Miss Lindbergh, utos ito, mariing sabi ni Charlotte. Opo, hindi na naglakas loob si Morgan na magsalita pa at agad sumakay sa sasakyan. Bruce, humarap si Charlotte sa kanya. Ikaw ang pinakamagaling dito kaya ikaw lang ang maaari kong isama. Ngunit natatakot akong magiging napakadelikado nito. Miss Lindbergh, huwag kang mag-alala, agad na sagot ni Bruce. Ibinigay sa akin ni Ginoong Noct ang aking buhay. Bilang miyembro ng pamilyang Noct, hindi ako natatakot sa kamatayan. Salamat. Kahit puno ng halo-halong emosyon si Charlotte, wala na siyang sinabi pa. Sumakay na tayo. Sige.